Paano sumamba ayon sa utos ng Diyos? So pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. So pag-usapan po natin yung topic na charismatic movements. Charismatic. Pag sinabi natin charismatic, may kinalaman po ito sa spiritual gifts. A term referring to any groups or people that trace their historical origin to the charismatic renewal movement of the 1960s and 1970s. Charismatic churches emphasize the spirit and spiritual gifts. May time po kasi sa history natin na yung pagsamba sa Panginoon naging dry na, tapos yung theology sa paningin ng iba, tuyong-tuyo na rin, dry na rin. So nagkaroon ng charismatic movements nang ine-emphasize yung banal na spirito, no? Yung focus sa spiritual gifts na meron pa ring spiritual gift ngayon kagaya ng healing, prophecy, vision, dreams and vision, etc. etc. So kumbaga mas naging alive yung paraan ng pagsamba. Now, among the charismatic movements, marami pong mga downside din kasi naging sobrang emotional naman yung mga tao. Kumbaga dati, according to some, puro intellectual, puro isip. During this time naman, charismatic movements, puro naman daw emotional, Kanya-kanya silang mga paratang. Anyway, sa devotion natin na ito, magfo-focus tayo sa pagsamba at anong sinasabi ng Biblia patungkol sa pagsamba. Sabi po dito sa Mark chapter 7, 6 and 7. Ito po ay quotation po kay Prophet Isaiah. So he replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, These people honor me with their lips. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Patungkol po ito sa mga Israelita. At sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaiah tungkol sa inyo na mga mapagkunwari. Ayon sa nasusulat, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Kumbaga naging tradisyon na lang yung pagsamba sa Panginoon. Now, ang sinasabi po sa Biblia, yung pagsamba po natin, may kinalaman po sa pag-ibig natin yan sa Diyos. At sabi po rito sa Mark 12:30, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ibig sabihin sa ating pagsamba sa Panginoon, sa ating pagmamahal sa Panginoon, involved po yung kabuuan ng ating pagkatao. Isip, puso, lakas, yung buhay natin. So, worshiping God involves the intellect. Importante po talaga na alam natin sino yung sinasamba natin. Intellect. May tamang theology. Alam mo kung sino sinasamba mo, alam mo kung anong theology patungkol kay Jesus Christ. Alam mo yung Christology mo, Alam mo yung theology mo. Alam mo kung sino yung pneumatology mo, yung sino yung banal na spirito. So, sa iyong pagsamba, sa ating pagsamba sa Panginoon, dapat tama yung paniniwala natin. Tama kung sino yung sinasamba mo. Hindi pwede yung samba ka na lang ng samba, pupuri ka na lang ng papuri, lumuluhod ka, binibigay mo yung buhay mo sa isang entity na hindi mo naman kilala. Sa isang Diyos na hindi mo naman alam o nauunawaan. So, worshiping God involves the intellect. Hindi talaga pwedeng mawala yung intellect. Hindi talaga pwedeng mawala yung mind. So, nagte-theologize talaga tayo. Ibig sabihin, inuunawa talaga natin ano ang inihahayag ng Bible patungkol sa ating sinasamba, sa Diyos na ating pinapapurihan. Now, ang problema naman po, kapag nasobra naman tayo ng intellect, na para bang puro intellect na lang, puro intellectual na lang. Kasi po yan po yung problem sa seminary. Common po ito siguro kahit sa seminary,
Kaya nga, sinasabi ng ilan yung life sa seminary parang cemetery, no? Minsan nadadry na rin. Kasi puro ka aral, inuunawa mo yung Bible, exegesis, hermeneutics. Minsan talaga puro isip na lang eh. Nangyayari po talaga yon na sa ating pag-aaral, lalo na sa seminary, araw-araw ka nag-aaral, nagsusunog ka ng kilay, umaga, tanghali hanggang gabi, inuunawa mo yung mga talata sa Bible to the point na sometimes nawawala na yung puso mo sa ginagawa mo. Nagiging routine na lang siya. Paulit-ulit mo na lang siyang ginagawa hanggang sa isipan na lang. So, nagkakaroon din naman ng ganong problem, no? Worshiping God involves the intellect. Pero minsan, pag puro na lang intellect, nawawala na yung puso. Kaya nga, makaka-relate ka dito sa Mark chapter 7 eh. Sabi dito, these people honor me with their lips. Sumasamba ka, tama nga yung theology mo, tama nga yung lyrics mo sa kinakanta mo, pero yung puso mo wala na. No? But their hearts are far from me. So point number 2, worshiping God involves the emotions. Madalas po dito pumapasok ang mga charismatic na talagang lively yung kantahan, ramdam na ramdam mo, hype na hype, no? Sometimes gano'n, no? Pag pumunta ka sa mga charismatic churches, talagang yun ang may emphasize. Pero hindi naman lahat, hindi naman lahat. Pero may mga pagkakataon, ako sa experience ko, hindi siguro mangilan-gilan, kundi marami rin, sa pagkakataon, parang puro naman emotion. Minsan, mali yung theology. Minsan, yung lyrics ng kanta, mali, no? Or malayo sa Biblia, or minsan kumukontra sa Biblia. So, hindi naman din pwede na puro emotion lang yung iyong pagsamba sa Panginoon na kailangan merong intellect, merong emotion. Nauunawaan mo sino sinasamba mo, anong tamang katuruan ng Biblia, at the same time, yung puso mo, inilalagay mo dun sa iyong pagsamba, sa araw-araw na iyong ginagawa, alam mo kung sino yung minamahal mo, yung sinasamba mo, pinapapurihan mo. So, involve yung puso, involve yung isip. At pangatlo po, worshiping God involves action. Ito po yung isa sa pinakamahalaga rin. Na sa ating pagsamba sa Panginoon, meron niya, hindi yan puro kanta lang, no? Hindi yan puro I love you lang, hindi yan puro emotion, hindi yan puro isip. May kaakibat yan na pagsunod sa Panginoon. Anong gagawin mo sa mga bagay na natutunan mo sa Biblia? So kapag sinunod mo yan, tunay nga ang pagmamahal mo sa Panginoon. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, if you love me, you will obey me. Isang katibayan na nagmamahal ka sa Panginoon ay sumusunod ka sa Kanya. So, pag nagbabasa tayo ng Biblia, sumasamba tayo sa Panginoon. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, involve yung tatlo na yon. Intellect, inuunawa mo kung anong binabasa mo. Emotion, yung puso mo. Gagawin mo to dahil mahal mo ang Panginoon. Pangatlo, susunod ka, mababago yung lifestyle mo, mababago yung attitude mo, yung behavior mo. Bakit? Kasi parte ng pagsamba yun sa Panginoon, yung nababago ang iyong buhay habang sumusunod ka sa Panginoon. So, pakatandaan natin mga kapatid, worshiping God involves the intellect, involves the emotions, and involves action. Now, pag in-apply po natin ito sa ating mga buhay, number 1 po, sa intellect, no? Avoid meaningless ritualistic worship. Yung may mga pagkakataon kasi in the past, no? Dito nagre-react yung mga charismatic movement na dry na yung pagsamba. Yung parang nagiging ritual na lang. Kaya sa Roman Catholic, nagkaroon talaga ng charismatic movement dyan. Kasi nga, maraming rituals, no? Maraming mga rituals na minsan ginagawa mo, hindi mo na naiintindihan ba't mo siya ginagawa. Pinapanalangin mo, paulit-ulit mong pinapanalangin, pero minsan nawawala na yung puso. Tukso po kasi talaga sa ating mga tao yan. Pag naging routine na lang, kinagawian, kinagisnan, paulit-ulit na lang, minsan nagiging meaningless siya. Sinasabi ng bibig mo, pero hindi na sinasabi ng puso mo. Nagiging ritual. So, avoid meaningless ritualistic worship. Iwasan po natin yung sasamba ka sa Panginoon, aawit ka, pero wala ng puso. Minsan nga, wala na rin mindless na rin. So, avoid meaningless ritualistic worship.
Kahit po sa mga devotions po natin araw-araw, nakikinig po tayo dito sa mga devotions natin na ito, huwag po nating hayaang maging routine na lang, kinagawian, kinagisnan, naging habit, pero wala nang meaning. Number 2 po, worship God. Lagyan natin rito para ma-emphasize na worship God from the heart. Kapag sumasamba tayo sa Panginoon, nananalangin tayo, laging galing sa puso. Kasi nga naman kapag memorize mo na yung prayer or paulit-ulit mo siyang sinasabi, minsan nasa labi na lang siya pero wala na sa puso. Again, tingnan niyo po yung paalala rito sa verse na ito, no? These people honor me with their lips. Ang ganda ng sinasabi sa labi. But their hearts are far from me. Pwede pala yun, no? Pwede pala yun na sumasamba ka sa Panginoon, nagpupuri ka, pinaparangalan mo yung Panginoon, pero yung puso mo wala na. Kaya mga kapatid, napakalaga, emotion, worship God from the heart. Ngayon po, habang nakikinig tayo sa devotion natin na ito, isip, puso, magkasama talaga. At yung pangatlo po, action. Change your patterns and habits. Alam niyo po, tayong lahat meron tayong mga patterns, habits. Yung, kumbaga sa behavior natin, sa mga pagkilos natin sa araw-araw, meron na tayong kultura. Kinakagawian, kinagisnan. Now, pag may nabasa po tayo sa Bible at sinasabi sa atin ng Biblia na, kailangan nating mabago sa isang area ng buhay natin, let's say sa relationship natin, or let's say sa ating pananalita, masyadong magaspang yung pananalita natin, nakakasakit ng kapwa, tapos nagiging pattern na natin yon, kinagawian na natin yon, kilala na tayo sa pagsasalita natin na minsan padalos-dalos at nakakasakit sa kapwa. Ngayon, pag nabasa mo sa Biblia, ay mali pala yun. So, bilang ating pagsamba sa Panginoon, nagpapabago tayo sa Kanya. Nababago yung pattern natin. Nababago yung mga habits natin. Parte po ng pagsamba yun sa Panginoon. So, sabi rito sa verse natin, dito sa Mark chapter 12, verse 30, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Yung strength po, action po yan eh. So, gagawin mo, yung pinakawina mo, you will do your best, ibubuhos mo yung lakas mo sa tulong ng Santong Espiritu para mabago yung mga patterns and habits natin. Para yung lifestyle natin, nagiging maka-Diyos at matuwid at nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Yan po yung pagsamba natin. So, sa ating pagsamba sa Panginoon, laging intellect, emotion, and action. So, hindi po pwedeng maiwan yung isa dito. Hindi pwedeng intellect lang, nandito lang, tapos may action, wala namang puso. Hindi naman pwedeng puro puso lang, emotion lang, feel good, I feel the Holy Spirit, yung mga ganon. Pero wala namang action, walang pagsunod. Tapos wala rin sa isip natin. Kailangan po talaga tatlo ito. Worshiping God involves the intellect, our emotion, and our action. So para po sa ating discussion, when was a time you truly felt connected to God in worship? What made that moment different from other times? So pag-usapan po natin yan dito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, kausapin po natin si Lord, manumbalik tayo sa tunay na pagsamba. Again, bago tayo manalangin, paalala ko lang po sa inyo yung John chapter 4 verse 23 to 24. Sabi po ng Panginoong Jesucristo nang kausap niya yung isang Samaritana, sabi niya, darating ang oras at ngayon na nga na ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayong sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. Sila na sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sasambahin po natin ang ating Panginoon. Samahan niyo rin po ako sa panalangin. Lord, I want to worship you with my whole being, my mind, my heart, and my actions. Help me to think deeply about who you are, to love you with sincerity, and to let my worship change the way I live. Guard me from empty rituals and routines that lack meaning.
Steer my heart so that my worship is real and full of passion. Show me the habits I need to change so that my life reflects my love for you. May my worship bring you joy and draw me closer to you every day. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Ma'am Patricia sa pagsuporta po dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.